Napaka-unpredictable po ng mga pangyayari dito po sa ginaganap na FIDE World Cup 2025. Akalain nyo round 2 pa lang. Abay laglag na po si Grandmaster Nepomniachtchi at Grandmaster Wesley So. Ngayon yung iba napunta sa rapid tie break. No? So sila Niman, sila Pragnananda, si Daniel Dubob at iba pa pong malalakas na player napunta sa rapid tie break. No? Etong matindi, grabe. Ang lupit ng pangyayari sa tiebreak. So, ang gagawin po natin, papasadahan po natin yung mga pangyayari na exciting sa naganap na rapid tiebreak. Pero bago ko po dalhin doon, ang ruling po sa rapid tiebreak ito. So, sa tiebreak po, una, maglalaro ng 15 minutes plus 10 seconds increment, dalawang laro yan. Pag nag 1-1 pa rin, wala pa rin nanalo, punta sa 10 plus 10, 5 plus 3, 3 plus 2. Tapos yung pinakahuli, pinakadulo. Ito po yung Armageddon bidding. So, ang puti po is base time niya is 4 minutes and 2 seconds increment. Ngayon, yung black, magbibid siya. Mababa sa 4 minutes plus 2. Pwede ako magbid ng 1 minute plus 2 or lower or higher. Pwedeng 3 plus 2. Depende yan. Ngayon, kung sino po ang may pinakamababang bid sa black, siya yung magba-black. Ngayon, bakit gusto mong mababa oras mo? Kasi pag black ka, tabla lang, kailangan mo, panalo ka na. Yung puti, must win. Alright, so, anong nangyari? Puntahan muna natin si Niman. So, this is game number 3. First game po ng Rapid, tabla yung dalawang standard. So, puti po dito, si Lodisi Lorenzo, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, so Roy Lopez, normal, A6, umatras, and then Knight F6. So, more defense, Columbus variation na kinaslingan lang. Pagkakasling Bishop to E7, tapos boom, sinundot. Yan po yung tinatawag ng delayed exchange variation. Parang magtataka ka, ba't nagsayang ng tira, no? Usually kasi, yung iba kinakapture agad, pero eto delayed. Delayed po ito, talaga pong pagka castling or pagka Bishop E7, kinakapture po ito. Ang pinagkaiba po niyan, pagkabawi kasi, yung iba kasi nandito pa yung Bishop, di ba, pag kinapture, nabibigyan ng chance pumunta dun eh. So at least nandito siya, walang Queen E7. Magsasayang ka ng isang tira bago ka mag Queen E7. Yun yung pinagkaiba nun sa early capture pagkatira po ng A6. Anyway, ang ginawa po is nag-Rook E1 to defend upon na nag-Knight to D7 to defend upon din sa E5, nag-C3, tapos nag-C5, nag-D4, ayan po, linya po yan, nasinagot ng nobility. Yun ang nobility. Balik po natin, nangyari kasi before Tinix. So si Niman, kinapture niya novelty, kinapture din, and then nag-castling, nag-knight to c3, so bagong tira na po, at according sa engine evaluation, equal lang naman. Anyway, pagka knight c3, tumira si Niman ng b5. Ang b5 hindi daw ganun kaganda. Ibalik natin, preparado po si Lorenzo. Tingnan nyo, 16 minutes siya from 15 minutes. Niman 30 na lang. Ang best move daw is capture mo na para mas madali sa ako mag b5. Ganun. Pero, nag b5 muna, nag A5 or A4, tinulak, tumakbo yung kabayo sa D5, and then bishop to B7. So, ang naging ending po, mawawala yung pair bishop. At hindi lang yun, no? Medyo maganda po yung sentro ng puti. Anyway, kinapture takes, and then D5, na mali pa nga yung D5. Ano ang best move sabi ng engine? Bishop to G5, develop muna. Anyway, nag-D5 na nga, rook to E8, and then bishop to G5, nag-queen to D6, tapos nag-queen to D2. Alam nyo ba sabi ng engine dito? Lamang na daw po ang puti. Tingin ko po dahil sa malakas na center pawn, tapos double to eh. So, double isolated po yung pawn sa C. Anyway, sinagot po yan ng A5 na tinirahan ng bishop to F4. Umiwas yung reyna. Nag-rook lang po sa may C1. Lamang na daw talaga puti dito. Nag-rook to D8 naman. Nag-queen to C7. Sinagot po ng bishop to A6. Gusto po makapag-C4 na tinirahan ng knight to D2. Huwag kang tutulak. Tinirahan naman po yan ng rook to C8. Bakit? Binantayan niya kasi gusto niya na pong igalaw. Dahil gaganito yan eh. No? I'm not sure, pero ang ginawa po is nag B3 para hindi na may C4 at gumalaw na nga. Ayun na nga. Tapos umatras ng bishop, sinagot po ng C6, kailangan talaga maitulak at least mawala po yung double pawn na tinulakan lang ng D6. Clearly better. Grabe daw yung pass pawn.
So, ano nangyari? Nag-rook lang doon sa D8. No, tumalon yung kabayo. Win lang po, hitting the pawn. Actually, gusto niya lang ipin. Para siguro pag tinulak, ipapalit yung reyna. Pero tinirahan ng knight h4. Bumalik. Nag-knight to f5. Lakas ng kabayo. Pusang galat. Na parating. Oh. Para matididepensa. Naipit. Kaya nga ang ginawa dito ni Niemann, wala na siyang magawa. Kasi babagsak din naman to. Eh, tinulak niya na. So sabi niya, sige, kainin mo yan. I mean, pag kinapture kasi may tulak na ganun. Kaso hindi naman kinapture. O, tumira lang ng knight eh. No? Tapos natake yung queen. Tinulak na naman yung pawn. Grabe oh. Bakit hindi kinapture to? Libre to ah. Ay, capture. 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 Knight dito sa pultore pati reyna. Kaya gumanon. At dito, boom, malinis na yung kalamangan. May pressure pa dito. Tinulak po yan. Pumasok yung kabayo. Gumanon. Sakmal na naman sa pawn. Wala na. No? Tumagilid na. Umatras. Umatras. Capture o nakabawi. Pero pagka F4, this is definitely winning. Solid ang depensa sa E5. Pwedeng pumunta dito. Grabe. Lamang na lamang eh. Grabe itong pass po na to. Wala na. Winning na daw eh. Dinipensahan, kuma-counterplay, wala. Inatake lang din yung C5 na dinipensahan. Pero tingnan nyo ginawa. Boom! Pusang gala. Brilliant sacrifice! Libre pero hindi tinikman. Ayan no, hindi kinapture yung bishop. Kasi once you take the bishop, hindi po maaabutan yung pass pawn. Grabe no. O, pwede kang gumanon eh. Pero, oops, wala na. Yakan tayo. Anyway, kinapture na lang po ni Niemann yung C4. Binawi yung pawn sa may B4. At ito po ay definitely winning. Lamang po ng dalawang pawn. May pass pawn pa. Yan lang, in-endgame na lang. Of course, si Niemann medyo manggugulo-gulo pa yan. Total time pressure naman. Baka mag-blunder pa. O ayan nga, nagba-blunder pa daw. Medyo slow daw. No? Kaso mahirap laruin po ito pag wala kang oras eh. Ang daling laruin po sa white eh. Ayan o. Mag-expand lang unti-unti eh. Uy, grabe ah. Pinakain yung pawn guys oh. Pero pagka ganun, di mo na maabutan. O, pabalik. Ayan na. Oops, lumapit. Anong tamang tira doon? G5? Puso nga, hirap pakita na. Anyway, ganoon. Walang oras eh. Less than a minute na lang po sila eh. Ayan oh. Nanggugulo na nga lang si Niemann dito. Check. Okay. Doon, capture. Doon, lumapit yung king. Kasi check. Okay. Alright. Tumulak ng pawn. Bishop lang doon. Gumanon. Balik. Umangat. Medyo wala na pong oras. 14 seconds. Kaya ano yan, biniblitz na po nila yan. Maingkirip na 10 seconds per move eh. Tumira noon. Abay, maganda daw yung tira na yun Anong ginawa? Kinapture yung bishop eh. Ang tanong, ano meron pag kinapture to? Bishop takes F5, pusang gala. Oo nga naman. Dito kasi yung crucial part eh, 19 seconds si Niemann. Nag-sacrifice oh. At pagka-sacrifice, kinapture of course, and then tinix yung pawn. At ito ay equal. Equal! Kaso may pass pawn na dalawa. Tingnan nyo nangyari, King D7, tama. Lumapit. Lumapit. Ayan, di na maitulak. Umatras lang yung bishop. Ito po yung pinaka-tema niya eh. No? Kaya lumapit yung king, pasado, gumanon yung king. Nag-rook G4, bumara. Ayan. At pagkabara, dito po nagkagulo ang mundo eh. Hindi ko maintindihan kung ano ang diferensya. Pero, may dalawang tira po para makatablayan. Okay? Ang isa po is rook to G2. Ang isa naman is rook to G3. Pero yung rook to G1 na tinira ni Niemann, hindi daw uubra. Bakit? Ay, imbestigahan ko lang to, no? Kasi hindi malinaw sa akin eh. Ngayon, ano ba munang threat po dito ng white? Ang gusto pong mangyari talaga ng white, check. Pag pumunta ka dito, check. Kaya nga i-maintain mo yung pin. Eh, na-maintain naman yung pin. Paano nanalo yan? Kasi may F6. Eh, ano ngayon? Oh, bantayan natin yan. 'Di ba? May bishop doon. At dahil nasa rook G1 ka, hindi ka makabalik. At ano bang meron dito? Titirahan ka na po ng mga check. Pag pumunta ka dito, tulak na naman. So, wala kang check sa ilalim and then dito pupunta in case. Yun po yung mga plano niyan eh.
Like for example, na king h8 ka, ayan nga, magbibishop d4 na nga lang pala muna bago itulak. Pero yun po yung pinaka-tema niya. No? So, yan ang pinaka-tema niya. So, yung rook g1 hindi uubra dahil dito. No? Kasi ang nangyari po dyan, ganito nag-rook f3. Siyempre, para nga naman maka-check, pero may check na ganun. At pagka ganun, tulak na naman ng isay. No? Bakit? Pag chumek ka dito, kasi nga, hindi mo pwedeng kainin yung bishop. Pag po-promote, check ka na lang muna, may bishop g5. And a little bit sugswang. Dahil ito at ito ang threat para depensan mo. Ito dapat tira mo. Ubusin naman. Ngayon, babalikan natin dun. Balik tayo dun. Okay? Paano mo matatabla pag unahin natin yung rook dito? O anong diferensya niyan? Pareho lang naman o f6 pa rin. O, pagka f6, rook f3, di ba? Babantayan mo nga itong check na to. Tira ka h7. Punta ka dito. O, anong tira mo? Pag tinulak mo to, kakapturin lang. Tabla. Hindi ka ngayon makaporma. Let's say for example, gamitin natin to, ilagay natin sa diagonal to. Paano mo ilalagay? 'Di ba? May ganito ba? No, kasi kakapturin pa rin. Oh. 'Di ba? Walang magawa no? Ba't pala kanina ipakita ko lang bakit hindi kinapture? Kasi nga nag-bishop dito. At dahil nga po doon sa tiradang pag nag-rook g2 ka, tulak ka, tira ka dito, hindi po magawa yung mga ganun. Let's say, gumanito ka, check lalayo yung king mo, babalik, balik ka dito. Di ba, simpleng diferensya? Kasi nung nag-G1 siya, pagka bishop dito, rook F2, di ka na makabalik sa G1 no? So, tingnan ko nga lang po anong mangyayari naman pag rook G3. Ganun din ba? F6, tapos rook F3, of course. Push, ganito. Oo, ganun pa rin. Hindi maka-improve yung bishop. Every time pupunta ka doon, kakainin na So, yes. Yes. Ibalik natin. Huwag natin itulak. Gumanito muna. Wala. Check. Kasi kanina nandito, hindi maka-check pagkapunta dito ng bishop. Simple difference lang, no? Nagkamali si Niemann. At dahil po sa talo niya na yan, abay pusang gala. Next game, pinilit naman, tabla lang ang inabot. Tabla lang po ang inabot. Ibig sabihin, uwian time si Niemann. Pusa. Hindi lang po si Niemann ang umuwi. Si Nihalsa rin laglag din. Si Chit Baratam laglag din. Mga 2,700. Nilaglag sila ng lower rated player like this one. 2560. Si Wesidon tinalo ng 2,500 na Grandmaster. Anyway, even si Pragnananda, pusang gala. Panoorin natin yung kanyang laban. Abay, eto nangyari. So, natabla po sila nung Game 1, Game 2, Game 3, Game 4. Tapos, etong Game 5. Grabe nangyari sa Game 5, no? Roy Lopez lang, parang normal lang naman. Pagka-equal po ito, binibilisan ko na lang. Pero dito, medyo gugulo na yung mundo. Pang, lamang pa si Praga, capture, nag-bishop doon. Kinapture yung Reyna. Kinapture yung bishop. Umatras yung kabayo. Equal na equal. Umatras yung bishop. Knight doon, pinapalit. Kinapture. Tumira doon. Tinirahan lang ng knight, no? Hindi po pwedeng tikman, ha? Kasi may ganito. Tapos mabigat yung pagbumagsak to, Tumalon yung kabayo. Inatake. Tumalon doon. Inatake yung bishop. Tumakbo. Nag-rook to D1. Like, normal lang naman. Equal. Nag-A4. Umangat yung tore, hitting the knight and the pawn. Pero dinipensahan yung kabayo, of course. Kinapture yung B7. Ayun, bigla nag-blunder siya. Pagka-capture niya kasi, rook to E8. Kung sa akala niya, rook B8 lang gagawin. Rook to E8, hitting the knight na mapipilitang bumalik. At pagkabalik, kinapture, knight takes, and then knight check. Araray ang buhay. Ubos si Prag. Wala, quality down. Nag-resign na dito. Pero, this is game 5. So, may second game pa. Nakabawi. Buti nakabawi. So, mapupunta sila ngayon. Sa 5+3 na ba sila? 5+3 na po ata. Ayun, sa 5+3, anong nangyari?
Ayun, nanalo na si Pragnananda sa 5+3. 5+3 ba to? Yeah, 5+3 nga. Nanalo na si Prag. And sa second game, nanalo pa rin si Prag. So, puro panalo na. At dahil doon, nag-move on siya. Grabe. May matindi pa, pati si Daniel Dubob. Pusa, umabot din ng 6 na games. 6 na games yung inabot, pero nag-qualified si Daniel Dubob. At ang pinaka interesting, eto po, tingnan nyo po ito pong laban ni Sven Rasmus saka Mamidov. Tabla 4 na sunod. Okay, tabla sa classical, tabla sa 15+10. Tapos, nung napunta sila sa 10+10, panalo pareho yung puti. So, nagkapalitan na panalo. Nung napunta naman sila sa 5+3, ganun pa rin. Isa panalo, isa talo. Grabe ka exciting to. Ganun din sa may 3+2. Hanggang napunta na sila sa Armageddon. Sa Armageddon, hindi ko alam kung anong bidding time eh. Ang nanalo po is si Sven Rasmus. Anong bidding time? Okay. 3 minutes yung isa, yun yung binid niya. Tapos yung puti, 4 minutes plus 2 seconds increment. Ayan yung nangyari. Grabe ka dikit yung laban. Actually, itong laban na to, very equal eh. At some point eh, no? Alam ko, very equal to at some point eh. Bigla na lang bumigay, no? Nag-equal pa, Equal, I mean, blunder kasi blitz. Pero dito, nag-equal. Pero eventually, ayan, equal lang, Equal, Equal lang. Pero, opposite bishop eh, no? Napilit. Ayan, may passport. Grabe, ito ang unang match na umabot ng Armageddon. And grabe, no? Alam nyo, sa totoo lang po, sobrang sakit sa puso ng ganitong klaseng torneo. Yung pressure, napakataas. Kasi one miss you die ka dito eh. No? Pakita ko lang po yung pinaka-bracketing. So, eto po mangyayari sa round number 3. Gukash kalaban si Frederick Sbain, Sarganshan siya, Mustafa Ilmaz, Yuyangi Narayanan, eto maganda, parehong creative player. Mamijarov sa Grandel Nelus. Alright, yung kamukha natin, kalaban si Alexei Sarana. Noderbeg, Jose Martinez. Ito interesting. Kasi si Jose Martinez, pinagdududahan niya nag-engine online. So ngayon, over the board to, mukhang makakapagpakitang gilas na siya sa mga top players sa standard time control. Nalaglag pala si Oro. Tinalo po ni Bidit sa tiebreak. Okay, Wonder Liang. So, yan po ang kabuuan sa ngayon. Asa na si Idol Dubob? Dumchenko, Anashgiri, magandang laban. Pragnananda, si Robert Hovanesyan. Eto si George Mayer, kalaban ni Idol Dubovsky. Ay, tinalo ni Mayer. Si Morsin Bolodar. Wow. Upset yan, no? Daming na-upset ngayon. Dami. Grabe yung laro, hindi mo masabi talaga. Iba pa bang na-upset? Grabe. Hindi mo masabi, dami na laglag eh. Ang aga pa, round 2 pa lang First round pa nga lang yung round 2 ng mga seeded player eh. Laglag na agad. Hindi man lang nakamove on. Ay, hanep, no? Ayan, mahaba, marami pang player. So, tingnan nyo lang po yung mga kasali. Anyway, ayan talaga yung World Cup. Sinabi dati ni Hikaru Nakamura sa kanyang interview, ayaw na daw maglaro sa World Cup dahil pag naglaro daw siya sa World Cup, mababawasan daw siya ng 10 years sa buhay niya dahil sa tindi ng pressure sa World Cup. Kaya si Magnus, di ba, tagal nag-try dito, hindi nagcha-champion, lagi nalalaglag at nasisilat ng mga ibang player. Nung nakaraan nga, medyo nagmuntikan siya kasi natalo siya game 1 ni Kamer, buti nakabawi game 2, no? So, ayan po ang pinakakabuuan. Abangan po natin yung mga susunod na laban. At muli ito po yung Coach P. The Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. Thank you ulit sa support.
that little mouse, cause I'm an albatross.